Hi everyone, loving everyday life. Today ay isi-share ko sa inyo. Alam ko po na matagal na po na hindi ako nakapag-live or nakakapag-vlog because may mga personal po na bagay na hindi natin maiwasan. But here I am, I'm back, and hopefully that will work. The other day, nag-post po kami kung gusto nyong sumulat or anything na susulat po kayo sa page namin at aming babasahin online, at may napili po kami. Sabi po ng kaibigan ko, yung napili po nila ay nakakatuwa talaga daw. So hindi ko po ipapangalan kung sino po yun at sino nagpapadala. So nag-alias po siya. So this is a letter na babasahin ko na pinadala sa akin sa private message through Messenger. So so siya po ang ating napili na letter for this week, at sa susunod po may babasahin na naman kami na letter. So lahat po ng pinadala ninyong mga sulat sa amin po ay natanggap po namin lahat at nabasa. Hayaan nyo po, babasahin din namin. But for this introduction, for this first time ko pong gagawin ito, so I'm sure sana po makakapagbigay ng entertainment sa atin. So dali lang po, open ko yung letter. Ito po yung letter niya. Dito ko po babasahin sa mini laptop ko. Okay. Ito, nakakatawa siya. Dear loving everyday life, unang-una sa lahat, salamat sa pagtanggap ng aking sulat, at salamat din at nakita na kita na nagbalik ka sa iyong pagka-vlog. Bisaya. Medyo Bisaya to si itong nagpadala ng sulat. Itago nyo na po ako sa pangalang Butok. Ako po ay 15 years old at isang estudyante, at nakatira po ako dito sa Medina, Misamis Oriental, Philippines. Ako po ay ang bunsong kapatid, ang bunso sa anim na magkakapatid. Uy, kugihan kayang nanay at tatay mo. So bunso siya. So, sumulat po ako sa inyo kasi po gusto ko po humingi ng advice kung ano ang aking gagawin. Ito po kasi ang problema ko, na matagal ko ng problema. Pasensya na po kung hindi po ako magaling magtagalog, at minsan po nabibisaya po ako sa aking sulat. Okay na, Butok. Ako si Butok, 15 anyos, taga Medina, Misamis Oriental. Ako ang bunsong anak ng 6 na magkakapatid, at medyo hindi din po ako pangit. Pugi po ako, sabi nila. Lagi po akong nananalo sa mga beauty contest sa aming paralan. Kadali lang, Butok. Lalaki ka or babae ka or unsa ka? Butok mo lang, may butok nga babae nga pangalan. Anyway po, gwapo po ako. Lagi po akong sumasali sa King and Queen Nutrition. Lalaki siya. King and Queen Nutrition of the Month. At minsan po, ako po ang laging escort ng mga kandidata sa amin sa eskwelahan. Ito po ang aking problema. Ni minsan po hindi ako nagkakagusto ng babae. Pero isang araw po, nasa eskwelahan ako, may nakita akong ang ganda-ganda niya at ang bait niya, at lagi siyang nakatawa sa akin. Butok. Lagi po siyang nakatawa sa akin, at alam ko po pag nandyan na siya kasi yung bango niya po ay sumisinghot po sa aking ilong. Grabe, Butok, no? So, pag uwi ko po sa bahay,
Siya po ang aking inspirasyon. Kahit hindi po ako inuutosan ni nanay, ako po ay naglalaba, nagluluto, nagpaplansya, nag-iigib at nagpapakain ng dalawa naming baboy. Uy, inspired si Botok. Okay. So, alam nyo po, minsan nakatunga nga ako na nagkatawa. Grabe na, inspired kasi Botok. Okay. Kasi po, iniisip ko po siya. So, kaya po, ang nanay ko, nagtataka kung bakit po, tumatawa po ako mag-isa. Ako, Botok, siguro naman kahit ako, kung minsan kung nakikita ko nakatawa ka mag-isa, napapaisip din ako kung ano ang nagpapatawa sa iyo, of course. So, ganito po yun. Isang araw po, habang po ako ay nag-aantay ng sasakyan, nakita po ko si Humot. Humot din pangalan sa babae. Nakita ko po si Humot at nilapitan ko po siya. Kaya lang po nahiya ako. Kaya sinabi ko lang po, hi. At sumagot naman po siya din na hi. Ayun po, masayang masaya na po ako. At dahil doon, ako po ang nag-volunteer na maghugas ng plato sa aming bahay. Naghugas ng plato sa aming bahay. Okay? Nindot na kay inspired si Botok. Minsan po, nang nalaman ko yung address ng bahay nila, kasi magkabarangay lang kami. Magkabarangay lang sila. Pinuntahan ko po paminsan. Nagsumangil ko talaga ng suri-suri. Ang ibig niya sabihin, nagkunwari siya na, anong tawag dito? Na masyal. Yun ang sabi ni Botok. Para lang makita ko ang kagandahan niya. Kaya lang po, nadismaya ako loving everyday life. Kasi po, may mga manliligaw po siya. Meron pong naka XRM motorcycle. At ang iba naman din po ay naka bagong badya. Bagong badya. Alam niyo po, lungkot na lungkot ako. Kasi po, wala kaming sasakyan. Maliban na lang po sa tricycle ng lolo ko na siya ang ibinili niya kay tatay. Pero hindi na po yun nagamit. Nasa likod po ng aming bahay at medyo taya na po. So, ibig sabihin, taya means kinakalawang na. So, lungkot na lungkot ako loving everyday life. Hindi ko alam kung ano ang ipagmamayabang ko sa kanya. So, ng isang araw po, nung nandoon kami sa school, kasi pinatawag ako ng teacher namin, nakita ko po siya. Nang makita ko po siya, nag-hi na naman din po ako at siya yung ngumiti naman at nag-hi. Uy, si Botok, inspired. Exciting part na ni. Tinanong ko siya kung may boyfriend na ba siya. Sabi niya, wala pa daw. Kasi daw, 14 years old pa siya. Botok naman, 14 years old at ikaw 15 years old. So sinabi ko sa kanya, pwede ba akong bumisita sa kanilang bahay? Sinabi niya naman po, oo. At sabi niya, kung pwede, hindi naman nagagalit sila nanay, pwede tayong kumain sa Andok's Chicken. Chicken place. Andok's Chicken. Alam mo, loving everyday life, kasaya ako talaga. Pati yung pati yung mga bata naming kapitbahay, pinaliguan ko. Kasi, inspired ako. Kaya ginawa ko yun. Kaya nung araw na yun, talaga nag-busy ako. Bumili po ako ng bagong t-shirt sa Joymart. Joymart. Bumili po ako ng bagong t-shirt sa Joymart. At saka may maong din po ako. Talagang pinili ko ang kulay na blue kasi maputi po ako at pag blue po ang suot,
Gwapo kay kutan-awon. Butok ha. And then, bagong laba po ang aking rubber shoes. Puting-puti po ang aking rubber shoes. So, dahil po gusto ko pong magyabang, yung tricycle ng lolo ko ay nilinisan ko po ng mabuti. Tapos, inayos ko po yung mga upuan. Dumating na po ang araw na kami ay magdi-date ni Humot. Mag-date na daw sila ni Humot. Nung dumating po ako sa bahay nila, nakita ko po siya. At ang ganda-ganda niya, ang ganda-ganda niya sa kanyang suotan. Pinasakay ko po si Humot sa aking tricycle. Nandyan na kami lumiko sa bibay, bigla na lang po bigla na lang po nahulog ang kadena ng aking tricycle. Kaloy, di busto. Pawis na pawis ako at hiyang-hiya kasi po yung kadena po hindi na maibalik. Kaloy ni butok. Hindi na po maibalik. Kaya po hindi ko po alam anong gagawin ko. Kaya tinulak ko po ang aming tricycle. Sabi niya po ni Humot, sige tulungan kita, pero hindi ko po siya pinatulong. Sabi ko, sakay ka lang dyan, ituklod ta ka. Loving Everyday Life, hiyang-hiya ako. Kasi, pag pinagpawisan pa naman ako, ang baho ng kilikili ko. Kasi, pagpawis na pawis ako. Oh my God! Naaamoy po ako ni Humot. Naaamoy po ako ni Humot. At hiyang-hiya po ako. Nung nandun na po kami sa Andox Chicken, wala po silang fried chicken o wala po silang lutong chicken. Kaya pumunta kami sa Andox. Andox mo sila? Doon sila sa Andox. Tapos, lumipat po kami doon sa Dermanok. Dermanok diya sa Medina. Dermanok. So, habang kumakain kami Loving Everyday Life, no-order po siya ng picho. Ako naman po ay yung wings. May wings pa si Butok. So, nung kumain po kami Loving Everyday Life, hiyang-hiya na din po ako kasi pawis na pawis ako. At ang baho ng kilikili ko. Ang baho ng kilikili ko. Naaamoy po niya. Tapos, medyo para po siyang nasad. Kasi naamoy niya yung kilikili ko. Oh my God. This is so embarrassing. Naamoy po niya yung kilikili ko, Loving Everyday Life. Tapos, sabi niya sa akin, Loving Everyday Life, sayang, gwapo ka sana, kaya lang para kang amoy lechon manok. Kabrutal dahil ni Humot manong Okay. Alam mo, Loving Everyday Life, gusto ko nang umiyak sa harapan niya, pero pinilit kong hindi umiyak. Sabi ko sa kanya, hayaan mo next time mag-date tayo ulit. Magbibili ako ng perfume. Ayun ha, Loving Everyday Life. Hinatid ko na siya sa bahay nila. Hindi ko na siya hinatid ng tricycle namin kasi hindi na umaandar Loving Everyday Life. Kaya nagsakay na lang kami ng multicab pa uwi sa kanila. Simula noon, Loving Everyday Life, hindi ko na siya nakita at hindi ko na siya nakita at lagi na akong malungkot. Umiiyak po ako paggabi. Oy, kawawa naman si Ando. Kahit po pumupunta ako dun sa bahay nila, sabi ng kapatid niya, wala daw yung ate nila at wala daw siya. Alam mo, Loving Everyday Life, ito ang pinakamasakit na naramdaman ko sa tanang buhay ko. Gusto ko nang mawala sa mundo. Gusto ko nang tumalon sa tulay. Sorry.
Uy, gusto ko nang tumalon sa tulay kasi parang wala nang bili ang akong kinabuhi. Sabi niya wala na daw silbi yung buhay niya. Tapos po, loving everyday life. Galit na galit ang nanay ko kasi hinahanap niya ang hinahanap niya ang tricycle at hindi niya alam na naiwan ko doon sa may manukan na doon kami nagdi-date. Ngayon, loving everyday life, hindi ko alam kung paano ko kukunin ang tricycle at hindi ko alam kung anong gagawin ko upang makita ko muli si Humot at mag-kausap kami. Sana po payuhan mo naman ako. Kaya ako sumulat dito sa iyo sa Loving Everyday Life. PS, nakita ko po kayo noon po, nung isang taon, bumili po kayo ng isda sa Medina. bumili po kayo ng isda sa Medina. Kasama po siguro ninyo yung tatay nyo. Tatay? Na nagdadrive na bao-bao. Tsaka kasama niyo po yung kapatid niyo. Sana po, loving everyday life, bigyan niyo po ako ng advice kung ano may advice niyo sa akin. Kasi po, masakit talaga ang puso ko. God bless you po at sana po pagpatuloy niyo ang inyong magandang buutan na batasan. Dito na lang po ako, ang inyong follower, masugid na follower, Budok. Unang-una, God, this is an unusual letter that I did not expect, guys. Unang-una, Budok, hindi ko, thank you for, ang taas ng letter mo, Budok, ha? Unang-una, Budok, thank you for sending your letter, okay? So, I did not expect na ganun ang matatanggap ko na sulat. But anyway, it's entertaining. Para sa iyo, Budok, salamat na ikaw ay masugid na follower ng Loving Everyday Life. So, thank you din na sa pagsuporta ng aking page. Ito lang masasabi ko sa iyo, Budok. You're only 15 years old and base sa sulat mo, ikaw ang pinakabunso na kapatid ng anim ba sinabi mo? Parang 6 ata. So, at first on your letter, natuwa ako kasi parang traditional ka na teenager. Parang naalala ko yung mga teenager days ko noon na hanggang crush lang kami. So, sa'yo, Budok, eto, nakita mo si Humot, based on how you describe her, maganda, lagi nakangiti, mabango. So, sino bang hindi naman magkaka-crush sa isang babaeng ganyan, di ba? So, sabi po pa nga, medyo mabait din. So, unfortunately, parang yung date niyo, minalas kasi. So, it was not a perfect date. So, first of all, you're 15 years old. Unang-una, ang masasabi ko lang, hindi pa yan matatawag na love, yung nararamdaman mo kay Humot. They call it infatuation. Crush lang yun. Crush ang nararamdaman mo sa kanya kasi nabighani ka sa kagandahan niya, sa bango niya, sa mga ngiti niya. So that's not, I would not say that's a serious true love. And then, ang maganda dun kasi at 15 years old, you show that you're very gentleman. So, may gentleman ka kasi inas mo siya, nag-ask ka sa kanya na mag-date kayo or bumisita sa bahay nila kasi ngayon in this generation hindi na naghihingi seldom na lang ang mga kabataan ngayon. Huwag niyo akong i-bash. Seldom na lang ngayon ang mga kabataan ngayon na nag-aas sa mga babae, sa teenage mga babae na mag-date. Minsan, kadalasan kasi,
um, hinihingi na yung cellphone number nila at doon na nanliligaw sa cellphone number sa cellphone nila. Tapos, tsaka sila mag-out. Sa'yo, kinilala mo muna siya, nag-date muna kayo sa ba yun? Pumiro sa Andox ba yun? Andox, and then sa Dermano. So, ang nakakatawa doon. Pero, na-frustrated ka kasi si Humot, diniretsang sinabi sa'yo, nangangamoy ng kilikili mo ay parang lechon manok. Ako ba naman, kung kahit ako sasabihin sa akin ganyan, syempre, mahihiya din ako. Okay? So, you know what? At that age, at 15, syempre mahihiya ako. Kung ako po nagsabihan nun, hindi na talaga ako magpapakita. Pero siguro, matindi ang tama ni Mr. Cupido sa puso mo, kaya gusto mo pa rin siyang makita despite na sinabihan ka na ang amoy mo ay parang lechon manok. So, etong mga advice ko sa iyo. Since yung mga sinasabi mo, nakita mo siya, lagi ka naglalaba, naglilinis sa inyong bahay, you're very inspired to do errands at home, gawin mo siyang inspirasyon habang hindi mo pa siya nakikita. Divert your mind na siguro ngayon bakasyon naman, di ba, dyan sa Pilipinas. So siguro make her as your inspiration. And then sabi mo nga nahihiya ka kasi yung mga manliligaw niya may mga badya, may mga XRM. It doesn't matter na na ganun ang mga manliligaw niya. And she's only 14 years old, sabi mo nga, di ba? Is it? She's 14 years old. So, hindi pa niya alam siguro kung at this generation, kung alam nila kung ano mayaman o hindi, di ba? So, para sa akin, you are really, really a good kid. Kasi, you're a really good teenager, I would say that. Kasi hindi mo ikinahiya yung tricycle, dinala mo, at nag-effort ka, na alam mo naman yung tricycle na yun ay kinakalawal na, and it was owned by your dead grandfather. Doon pa lang nakikita mo seryoso ka sa kanya. So, ang advice ko sa'yo, gawin mo siyang inspirasyon, okay? So, let's see for a month, pag hindi mo siya nakita, or 2 months, or 3 months, let's wait kung ganun pa rin din ba ang feelings mo sa kanya. So, yun ang mga advice ko sa'yo, just give her inspiration. Pag nakita mo siya ulit, make sure na mabango ka. Kasi first impression last. Make sure na mabango ka. Dapat mag-hygiene tayo. Pero sa ganyang mga edad ninyo, hindi maiwasan na may mga first fire doon sa mga kilikili. Yan. Kasi it's part of puberty. It's a part of growing up. So, meron naman dyan mga kulon na mura lang, budok, mura lang. So, pwede din yun, everyday mag-hygiene, maligo, ganyan. Pero, talaga ganyan, hindi lang ikaw may problema sa baho ng kilikili, especially teenager. Especially sa mga lalaki na teenager. So, gawin mo siyang, like what I said, gawin mong inspirasyon si Humot, gawin mo siyang inspirasyon, continue on and helping your mom, especially on the errands. Bihira lang ang bunsong kapatid na naglilinis ng bahay, nagluluto, kasi minsan, kasi alam natin, yung mga younger siblings, sila yung senyorito at senyorita sa bahay. But on you, that's a good thing. Advantage ang advantage yung pagkagusto mo sa kanya, or you're liking her because inspired ka. So, inspired ka. So, that's the advantage. So, sa tricycle nyo naman, ang ma-advise ko lang sa iyo, don't lie, don't tell lie to your mom. Be open sa nanay mo. Sabihin mo, nanay, nag-iwan yung tricycle ni Lolo doon naiwan ko ang tricycle ni Lolo doon sa pinag-date. And you explain to your mom, maybe I'm sure she will understand. I'm sure na maintindihan
ka ng nanay mo kung bakit nangyari yun. So, Budok, I have some friends that willing to give you something for like, you know, for hygiene, like yung mga ganyan, mga shampoo, ipapadala yan sa iyo. So, you will be given of that as a gift for you. And also, for the meantime, make Humot as your inspiration. Pag nakita mo siya ulit, sabihin mo, hi, hello, how are you? And then, pag kinausap ka niya, yayain mo siya ulit na mag-date. Pwede naman sumakay kayo ng tricycle or jeep. ng tricycle, ng jeep, jeep ba? Multi-cab dyan sa Medina. Tsaka, maliit lang naman ang Medina, di ba? So, and then, don't bring her to Lechon Manok. There are some places like mga nice dyan sa Medina na yung mga milk tea. Pero yung ma-afford nyo lang. So, huwag yung tsaka huwag nyo walang dalhin yung tricycle nyo. Kasi alam mo naman na hindi na yung pwede, kinakalawang na. And then, be a good teenager. Gawin mo siyang inspiration sa yung pag-aaral. And, pag nakita mo siya ulit, like what I said, say hi to her in a nice way. Invite mo siya ulit. Mag-lunch kayo or mag-quick, ganun. So, and then tell her how you feel. Tell her, sabihin mo sa kanya na masakit na sinabihan mo siya na yung amoy mo ay parang lechon manok. Ganon. So, yun lang masasabi ko sa iyo, Budok. And I hope you will take my advice. Yun lang naman ang simpleng ma-advise ko sa iyo, because you're the only one knows how you feel. And hindi ko pwede diktahan sabihin sa iyo na kailangan ganitong gawin mo, but gawin mo siyang inspirasyon. And make that a habit, you know? Make that a habit. Kasi bata ka pa naman. So, and what you feel right now is infatuation, crush lang. So, anyway, thank you for your letter, Budok. And that was so entertaining. At siguro naman nakakabigay din ng aral sa amin, sa mga followers ko at sa amin. So, thank you again, and God bless you, and good health for your family, and your good luck to your studies. So, aking mga followers naman sa Loving Everyday Life, here I am, I'm back. Pasensya na po kayo kung medyo natagal-tagalan po, kasi alam nyo naman, may mga personal kami ng pamilya ko, at lalo na ako na pinagdaanan na kailangan ayusin muna namin. Nakakangiti po ako sa harapan ninyo ngayon, but deep inside, I'm still bleeding. And I'm working on that. At kung lahat po ng sulat ninyo na babasa ko po, hindi ko man matugunan ngayon yung mga hinihingi nyo po. Kasi po, matagal din akong hindi naka-vlog. So, matagal din itong page na to na hindi kumikita ng pera. So, I'm not that multi-millionaire. I'm not a millionaire as well para matugunan. Gustuhin ko man po ibigay sa inyo yung mga hinihiling nyo. Pero sa pangangayon, at this moment, medyo hindi pa po ako makapagbigay na ganun. But maybe someday. But someday, I will. Hindi muna ngayon. So, pero, yung mga sulat nyo, babasahin po natin yan. Kasi po, hindi natin alam. May manonood nito at magdo-donate sa inyo. Alright? Thank you and have a blessed day. Sana sa pagising nyo sa umaga, maganda yung gising niyo. Good health po kayo, and always po kayo manalangin. Tsaka huwag po kayo magpa-stress. Kasi po, lahat po tayo dito sa mundo ay temporary lang. Hindi po ito ang ating buhay. So, thank you again for watching. Loving Everyday Life is back. Loving Everyday Life. Bye!